Hello mga kababayan, dumako na ho tayo at tuloy-tuloy ho tayo sa ating pong panibagong reaksyonan na video patungkol dito sa interview ni Senador Bato dito kay Karen Davila. At alam po natin na si Senador Bato na siya pong dating Chief PNP nung pinatupad ni former President Duterte yung war on drugs. At sabi nga ho natin, yung ginagawa ng Quadcom na yan ay hindi na po sila tumigil simula kay Sara Duterte hanggang sa Pogo, hanggang ngayon kay President Duterte, hindi na po sila umalis sa ganong usapin. At nagkaroon ng lapses at allegations dito sa dalawang kongresista, kay Abante at kay Fernandez. At ito nga po, ang Senado ay nagkaroon ng sarilang investigation dito sa mga lumalahad doon sa Quadcom na yon, na alam ng mga senador na ito, lalo na si Senador Bato de la Rosa, na siya po yung Chief PNP na nanguna pag-implement ng war on drugs na Pangulong Duterte. At ito po, pakinggan po natin ang interview ni Karen Davila kay Senador Bato de la Rosa. Go ahead. President said, yan si Bato, commander yan ng Davao Death Squad. What was your reaction? You were sitting there. Maawa ako. Shocked? What Maawa. were... Alam ko naman yung tao na magaling yan gumamit ng words, magaling magbiro. Kaya diyan na tayo nagka-class ngayon ng ating interpretation. Dahil sa tagal kong kilala yung tao na yan, magaling yan magbiro, magaling yan na mangintriga. Kaya nga niyang pag-intrigahin yung dalawang criminal groups para magpapatayan. Sila maggira-gira dyan dahil magaling mag-intriga yan sa saywar. Magaling sa saywar. Kaya yung sinabi niya, natatawa talaga ako. Dahil how come yung chief of police magiging commander ng death squad? Paano react doon? Okay, At ako Karen, ito lang, honest lang ko siya, magsabi ko sa iyo, never ako naging membro or naging leader ng death squad. And I just took the words of the former president very lightly. Tinatawanan ko pa nga dahil alam ko nagbibiro siya. Okay, so para sa iyo, biro yun. Now let's go to this, okay? So, Attorney Shell Diokno had a powerful presentation in the Senate where he brought out, and I hope we show this, we'll talk about this in detail, the PNP command memo, that's the CMC, PNP CMC 16 dated 2016. And it was a circular that you signed. And this circular had two things that were quite different. Number one, this command circular used the word mag-neutralize at mag-negate ng suspected illegal drug personalities. Number two, ang utos ay gamitin ang drug list bilang basihan, right? To pursue suspected drug users. Okay, so why did you... Ang problema nga po dyan ay syempre si Diokno at ang mga kumakalaban at against dito sa pag-implement ng war on drugs. What would you expect sa kanilang mga sasabihin? Hindi po pwede na mag-a-agree sila doon sa mga sinasabi ni Pangulong Duterte o ni Bato de la Rosa. Pero sabi nga ho natin, yung mga bagay na yon ay taon na ang nakalipas. Hindi na presidente si Pangulong Duterte. Kung may problema kayo, kung mayroon po kayong mga accusation laban sa kanya, ang sabi nga ho ni Pangulong Duterte, isampa nyo ng kaso. Nagtataka nga siya sa DOJ na kung bakit hanggang ngayon ay wala pa rin siyang kaso at hindi ho natin alam. Kasi nga po pag kinaso na po yan at kapag yan na po nasusgado na po, ay hindi na po pwedeng basta-basta pag-uusapan. Kaya yan po maging leverage po nila na hanggang walang nakasampa na kaso, patuloy nilang pag-uusapan dyan sa Quadcom na yan at saka sa mga pag-rally ho nila, yung mga propaganda ho nila para masiraan lamang ang mga Duterte, pero hindi po mangyayari po yan. Sige po, tuloy ho tayo. sign the PNP command circular with the words neutralize and negate when that doesn't exist in police training? Dumaan ka ba ng police training? At
Sorry po, Madam Karen. Ano po? Medyo medyo nabalikan po tayo dun ah. Yun lang masasabi ko natin. Tawa lang po tayo pagdating mo dyan. Alright, go ahead. Tuloy ho tayo. Definitely nasabi mo, not. hindi- I agree hindi with you. ginamit yan? Definitely not. Definitely not. But Oh. the Oh. police officers that were interviewed said that neutralize and negate the ones interviewed. Said ang ibig sabihin nun ay pinatay or killed. Sino nagsabi? Sige, sino nagsabi? Based on Sino nagsabi, ha? Sino? Sino nagsabi po dyan? Ay, nako po, pag ganyan po yung mga ano natin. Sino nagsabi? Ay, nakakatawa talaga. Tuloy. interviews. O, sino ang interview? Sino yung interview na yan? Para He did present it. But let's move already. Oh. So what for you Palakpakan is natin dyan neutralize si and negate. Senador Bato. Police Sino na nagsabi interview po dyan? nagsabi. Sino yun? Alam ko si General Lasso, yung PDEA, nagsabi doon sa House of Representatives sa Quadcom. Ngayon, dito naman sa Senado, Ito lang po ang masasabi po natin dyan. Wala po kayong maasahan sa administrasyong ito. Lahat po yan. Siyempre, kasasabihin nun lahat, kakalaban nila, gagawa at sisilip po sila ng mga issue para doon maibintang na yung ginawa ni Presidente Duterte ay mali. Parang ginamit po yan para ma-implement po yung license ng mga pagpatay po dyan. Sabi na po natin, ibalik natin dyan. Kaso, isampa nyo na yung mga kaso na yan. Kung meron po kayong alam ng mga kaso dyan. Dahil alam mo natin, maging kay Kian po. At kung napatunayan na may mga lapses ang mga pulis po doon, talagang sinasabi naman ho yan ni Pangulong Duterte na talagang sila po ay mananagot kapag mali po yung kanilang ginagawa. interview yung ilang chief PNP na present doon at dating mga chief of police ng Davao City, tinanong, anong meaning ng neutralize? Magkaiba yung kanilang definition. Ano bang ibig Magkaiba. sabihin para sa inyo nung pinirmahan nyo ang circular na yan? Kasi it's your signature on the circular. Yes, What Karen. did it mean to you? What did it mean? Kung tingnan mo yun, nakakapagod kasi sige explain, no? Nakakapagod. But go ahead. In-explain ko na yan doon sa Senate hearing, di ba? Sinabihan ko si Jokno, ito yung Google meaning ng term na neutralization at ito yung meaning, yung definition ng neutralization based doon sa PNP operational procedure manual. Ito, sinabi ko sa kanya, yung neutralization that includes that rendering the suspect unable to commit further crimes by conducting operations against him or pasurrenderin mo siya, hulihin mo, kasuhan mo, ikulong mo para hindi na makapag-commit ng further crimes. At kung lumaban and your life is under threat, talagang may mamamatay dyan. It's either you or yung suspect. So kung mamatay, kasama na yan doon sa term na neutralization. Hindi. Kasi ang gusto kasing palabasin ni Jokno na yung term na neutralization to suit their narrative. Alam mo na kung anong narrative na gusto na. Puro patay. Gusto na pag sinabing tama neutralize, patay ka agad. To suit their narrative. But my God, why are you, Mr. Jokno, you are from outside of the PNP. Why do we let you Sabi nga ho natin, wala po kayong maasahan po dyan. Kapag si Jokno, yung mga dilawan na po yan, yung mga, lalo na po yung mga nasa administrasyon, sus, talaga naman, wala kayong maasahang mga, okay lang yan, go ahead. Nasa malayang bansa po tayo, mayroon tayong freedom of expression. Ihayag nyo lang at ang taong bayan naman ay hindi naman bulag patungkol doon sa mga nangyari na po yun. hayaan namin kayo mag-interpret sa term na ginagamit namin na kami naman dito within the PNP ang gumagamit ng term na yan. At Karen, kung ang purpose yan is to kill, bakit hindi na lang ilagay sa memorandum circular to kill everyone? To kill. Bakit neutralize pag gamitin na term?
Because ang neutralize, meaning hulihin mo o pasurindirin mo para hindi na sila makakommit ng further crimes. Hindi yung puro patay-patay na lang. Ay kung gusto ko palang patayin, bakit pa ako gagawa ng memorandum circular na mag-incriminate sa aking sarili? Ganun ba ako kagago? Tama Do you yan. think ganun ako katanga na gagawa ko ng memorandum circular na self-incriminating? Eh bakit pwede ko namang i-text yung mga Natin tao dyan na si patayin nyo? Senador Bato. Pagulungan ko, patayin nyo. Para walang Okay. ebidensya. Bakit gagawa pa ako ng dokumento na maging ebidensya para laban sa akin? Ganun ba katanga ang PNP? Okay, now, in the essence of fairness, all right, I'm going to read this. Technically, I don't know why this was not mentioned in the Senate, right? So technically, the term neutralize and negate has been included in the 2014 revised PNP manual of the Anti-Illegal Drugs Operations and Investigation. This was even before the time of former President Duterte. This was included during the time of then DILG Secretary Mar Rojas. So panahon pa po ito ng yumaong si Pangulong Noynoy Aquino, right? So Justice Carpio said the term neutralized and negation has been included already in the 2014 revised PNP manual. So when you became PNP chief, technically the words existed. Yan na yan, matagal na yan. Okay, now, Oo, tama po the yan. thing is, Common po yan. Alam ng even mga in pulis the yan. circular in 2014, it was not specific what it meant, no? When you came in, nandun na yun. So, Justice Carpio said the manual or the circular is technically unconstitutional. The question now is this. Somebody has to show that the implementation of the circular is you are violating the rights of the individual or you are committing human rights. So yan na ang tanong ngayon. During your term as PNP chief, how did neutralize and negate? How was that implemented? Okay, Karen. Neutralize. I will give you statistics. 1.6 million drug users and drug personalities, users and posers, nag-surrender. They were part of the neutralization effort of the Upland Double Barrel. Yun na nga sinasabi natin. Ano ho? Milyon ang sumuko. Doon lamang nakafocus doon sa mga iilan na mga namatay nung panahon ng drug war na yon. Eh ang sabi nga ho natin, kung meron naman talagang paglabag, kasuhan nyo na. Bakit hanggang ngayon, yung mga sinasabi ninyo niyan ay hindi pa nakakasuhan? Yung mga in-interview ninyo patungkol kay Kian, mga nakulong na po yan, yung mga pulis na nandyan, na nakakomit dyan. Kapag napatunayan, buhay naman ang batas natin eh. Bakit hindi nyo ba makuha yung narrative na yon? 300,000 nakakulong sa mga prisuhan. Buhay! Buhay yan lahat. Punong-puno ating mga prisuhan. Problema tayo sa overcrowding of our police station jails. Dahil nga, sa dami nating hinuli. Nakakulong yun. Buhay yung lahat. Buhay lahat yun. So, sabihin mo, mayroong 6,000 na namatay. Sabihin natin, hindi ko rin kiniklaim na lahat yun ay justified na pagkamatay. Yung nga sinasabi natin, noong mga panahon na yon, lahat ng mga namatay ay binintang na nila sa war on drugs na yon. Hindi naman lahat po yun. Sa record ng PNP, hindi po ganong karami ang namatay na related doon sa war on drugs. Kaya nga hindi sila makakuha, ang human rights na makakuha ng tamang report diyan at hindi sila makapagsampa ng kaso sa 6,000 na yan dahil wala pong evidence po yan doon sa record ng PNP na talaga sila ay namatay dahil sa war on drugs ni Pangulong Duterte. Dahil alam natin, mayroong mga pulis na nagluloko at pinagkakasuhan natin. So kasama na ngayon sa buong neutralization effort, nag-surrender 1.6 million, 300,000 ang arestado, facing charges, nakakulong, at yung 6,000 na namatay. Sila nakapokus na sa 6,000 na namatay at gusto nila na yung term na neutralization doon sa memorandum circular na pinirmahan ko ay doon lahat sa patay yun. Kinalimutan lang yung 1.6 million na nag-surrender. Kinalimutan nila yung 300,000 na arrested, buhay, nagkakulong sa prisuhan. Palakpakan natin si Because Senador they Bato. want everything to suit to their narrative na the drug war is very bad. Very bad.
Tanungin natin yung 1.6 million na nag-surrender. Kung kumusta na ang buhay nila ngayon, marami nagpapasalamat. Maglalakad ako sa kalsada. Daming former addict, mga tricycle driver, nalapit sa akin, Sir, salamat sa iyong tukhang. Kung wala yung tukhang, wala na ako ngayon. Patay na ako siguro dahil overdose ako sa droga. Ngayon, Okay. sir, mataba na ako, healthy na ako dahil huminto na ako sa droga. Reform All right. na. Okay, so you make a fair argument there. Ang tanong ko ngayon is this. Former President Duterte in the Senate said, okay, is he even encouraged police officers, alam nyo, pilitin yung manlaban. Pilitin yung lumaban. Right? Sinabi niya yon. Tama? Sinabi niya yon, Senator. Pilitin yung lumaban para in effect, I'm presuming, no, I'm saying that in effect, para yung police, pwede niyang mapatay yung suspect. And Attorney Sheldiok, no, I mean, when you go through really the role of the police officer, is that the role of the police officer? Was that right? In effect, Duterte meant provoke it. Provoke them na manglaban para mapatay nyo. Kaya nga, sinabi niya, di ba? Sinabi niya na yung mga pulis na yan, may training yan. Sabi ni Duterte mismo. Sabi mismo Pero niya. tama ba yun, Senator? Sandali lang. Sino bang pulis na gago na hahamunin mo yung na bumunot ka? Bumunot ka, lumaban ka para magkabarilan tayo. Do you have time to do that? Do you have time to do that? Yun lang, ginamit lang ni President Duterte yung para matakot ang mga kriminal. But ako, never niya ako sinabihan na hamunin mo, bigyan mo ng chance lumaban para mamatay. Never ako niya sinabihan yan. Kasi alam niya, edukado ako. I am a PMA graduate. I know the law. Kahit hindi ako lawyer, matagal akong nag-i-enforce ng batas at hindi ko gagawin yan kung iutos niya sa akin. Kung iutos niya. Pero my God, hindi niya sinabi sa akin yan. Magaling lang siya gumamit ng mga term na yan para matakot ang kriminal. Pananakot nga. Takutin niya para, ay, huwag tayong magluko-luko dito kasi Alam mo kasi, nung panahon ni former Noynoy Aquino, grabe ho talaga, may mga riding in tandem, talagang talamak ang droga. At alam ng mga mamamayang Pilipino kung gaano katalamak ang droga. Maging ang mga pulis, maging ang mga government officials, alam nila kung gaano katalamak ang droga nung kapanahonan ni Noynoy Aquino. Kaya no choice eh. Kumbaga, kung tutusin, parang sacrificial lamb ito yung presidency ni Pangulong Duterte. Wala siyang choice. Kundi talagang to make a way, maging sa mga pananalita, magiging tough po siya para magkaroon ng solusyon. Yung pag-i-implement, maging effective ang pag-i-implement ng war on drugs. Pero isa lamang ang lumalabas sa bibig ni Pangulong Duterte. Kapag kayo'y gumagawa ayon sa batas, nasa likod niyo ako. Pero kapag hindi, ay walang pagbabackup. Clear ho yun. Napakaliwanag yun na lumalabas sa bibig ni Pangulong Duterte. Kaya nga naman, walang duda po yan na nagkaroon talaga ng mga patayan ng kapanahunan na yon dahil hindi sanay ang mga pulis na involved sa war on drugs, yung mga pulis na mga tiwali, yung mga ninja cops, yung mga government officials, talagang gulat sila eh. Maging ang mga local officials na yon na involved sa droga ay talagang nagkraming ang lahat. Paano ba ito? Maging ang mga pulis, talagang nagkaroon ng chaos nung naging Pangulo si President Duterte. Talagang nakasanay na for how many years sa mga previous administrations. Hindi nila akalain na nung umupo si President Duterte, ganito talaga ang implementation ng war on drugs. mamaya, encourage tayo ng pulis na lumaban, mamamatay talaga tayo nito. Magaling sa cyber tactics siya si Pangulong Duterte. But, my God, fiscal siya. Ako, PMA graduate ako. Alam niya, pag-utusan niya ako na palabanin mo para mapatay mo. Tama po yan. Practically, sabihan ko sa kanya, Sir, may time pa ba tayong maghamon pag ganyan, mag-aarestuhan na, may baril yung kalaban at lumaban? Maghahamon pa tayo o bigyan pa natin ng tsansa? Never, it cannot happen. At
kung may time man tayo na gagawin yan, do you think gagawin ko yan? Police officer ako. Oh, may tsapa ako. Oh, I have sworn to serve and protect. So, moving on from this topic, are you saying that in the end, because today you denied being a part of the supposed Davao Death Squad, you can't even confirm the existence of one when you were chief in Davao. 3, you said the president never commanded you, in other words, to do that. What was it then? Is it so, what's going on? Ano to? Is it just Cywar? He uses words loosely. Ano to, sir? Ba't siya ganon? Alam mo, kung if you want to, gusto mong kunin yung effect ng kanyang kagalingan, magsaywar. Hindi pa siya nakaupo as president. Hindi pa siya naka-take out by July 1 as president. Ilang libo na ang nakapila sa police station para mag-surrender. That is the Cywar effect of President Duterte. Nakapila na mga adik ha, mga puser, nakapila na sa station para mag-surrender. Hindi pa siya nag-take out ha. Hindi pa siya naging presidente. That is the Cywar effect dahil magaling siya manakot ng tao. And yung sabi mo na I am instructing the police to encourage the criminals to fight it out para mamatay yung police, mamatay yung criminal, that is part of his Cywar tactics. Kaya nga, nag-surrender ng marami. Pero kung sabihin mo na sinabi Kaya talagang walang nakakaunawa kay Pangulong Duterte. Wala Dahil nga sa mga ilang taon na mga namumuno na walang ginawa, kumbaga parang walang kwenta yung sistema. Talagang gulat talagang nagkaroon talaga ng chaos nung panahon na yun. I can tell you frankly, never ako sinabihan na palabanin mo. Wala. Sa kanya, sinasabi lang niya yan sa media para to spread the message, to send the message down the spine of these criminals na mamamatay kayo kapag lumaban kayo sa police. Yun ang ganyan. Now, the message. yeah, so we don't have enough time, but I wanted to ask you, Senator, you have 2 representatives from the Quadcom, Representative Abante and Representative Fernandez, who say that you and Senator Bongo should have inhibited. You should have inhibited, and they said this is a quote, both of you neither had the decency to... Wala na po yan. Decency? Anong decency na ngayon ng Quadcom? Ano na ngayon ang kredibilidad ng Quadcom? Wala na yan. Kaya ang inaabangan na lang dito ngayon, yung hearing sa Senado. Tapos na yan. Yung hearing dyan sa Quadcom na yan, tapos na yan. Yung narrative nila, sira na yon. Kaya naman, ibigay na nila si Gama dyan sa, sa Senado. Doon natin makikita. Kaya anong sabi ni Ace Barbers? Gagawa sila ng mga batas na para pag nag-retract ng kanilang mga yung mga witnesses ay magbago ng kanilang pagsasalaysay ay walang kinalaman ang Quadcom na yan. Naku po, serving na mga sistema nyo dyan. Hayaan nyo. Sabagay, ang taong bayan naman ang mag-uusga sa mga ginagawa nyo dyan inhibit yourselves. You acted as a senator suspect during the hearing. What is your reaction to that? Number 1, Karen. Is not suspect. That is allegation. Wala nga pa nga silang naisampang kaso May kaso ba si Senador Bato? Ano siya naging suspect? Ito naman si nakakatawa naman. Yan ang problema kasi kino-quote natin walang pag kinote mo yon yung mga opposition na yon ay sigurado po yan, mga self-serving na mga words po yan na para doon sa mga narrative nila ay sumasang-ayon ang kanilang mga salita doon sa gusto nilang mangyari. Kaya pag kinote nyo yan, sigurado yan, mali yan. Yung mga tao, hindi lang si Dan Fernandez, si Congressman Abante, yung mga tao na gustong mag-inhibit. Yung kaso sa ICC na sinasabi ho nila, wala na po yan. Kasi kung una, matanda na si Pangulong Duterte at kung habulin nyo si Senador Bato, tingin ko malabo ho yan dahil nga po wala na po sa jurisdiction. At ilang taon na lang, sa siguraduhin natin ho dyan na sa sunod na eleksyon,
bagsak po lahat ng mga taong walang ginagawa kundi mamasamain ang kagandahan na nangyari sa bayan natin dahil sa war on drugs na yun. Ako, from the hearing, yan yung mga tao na ayaw lumabas ang katotohanan. Ayaw lumabas ang katotohanan. Gusto nila na ma-perpetuate kung ano man yung mga lies na pinupropagate doon sa Quadcom ay hindi madibang pagdating dito sa parallel investigation na ginagawa ng Senado. Kasi sigurado ko, I am 100% sure, lahat na mga nag-akusa sa akin dyan sa House of Representatives sa Quadcom, pagdating dito sa Senado, I can easily debunk them because I know the truth. I don't have to prepare for any interpolation because I know the truth can come out naturally. Hindi ako prepare, hindi ko kagaya nila ha, na mag-assign ng, ikaw, ito sabihin mo, ito yung i-confirm ito sinabi ni Garma na ganito. Kasi si Colonel Juan, ito rin ang i-confirm niya. Kasi lahat ng paragraph, may mga pangalan na ng pulis doon na nakasulat kung sinong mag-confirm nito dapat. So yan ang halatang scripted. Kung decency ang pag-uusapan natin, Karen, I think mawala ako ng decency kapag hindi ko ipaglaban ang katotohanan. Kung hindi ko palabasin, kung ang pabahayaan ko na lang yung narrative ng mga convicted drug trafficker, yung taga-custom, yung drug lord na si Kerwin Espinosa, yung drug protector. Yan, si Kerwin Espinosa. Padala niyo yan. Tingnan natin. At doon mismo, tingnan natin kung makatakbo pa siya pag nagsinungaling siya doon. Baka doon pa lamang ma-cite in contempt na siya. Tingnan natin kung makakatakbo pa yan. Na si Mayor Babilog na lumayas nung panahon ng war on drugs, at yung si Espinedo na gumagawa ng mga kung ano-ano pinagsasabi niya sa Quad Committee. Kung hindi natin ma-counter yan, Karen, mawalan ako ng decency dahil hinayaan ko lang na. Kaya ang taong bayan, ang sabi ho nila dyan, Quad Committee po yan. Ang publiko ay mamislead sa kasinungalingan. So that is decency for me. Kung gusto lang ng decency, dapat sila rin magpaka-decente rin sila. Na huwag lang pilitin, huwag nilang influence yung mga resource person nila na magsinungaling because that is a crime. Subornation of perjury yan. You are a congressman and you are So you believe they're influencing? You believe they're influencing the resource persons to lie? But why would Colonel Garma? Yun na nga, si Garma, obvious naman. Nung una ay hindi po siya, yung reaction na lamang, yung body language niya doon sa pagpapahayag at pagbasa ng kanyang affidavit. Pangalawa, pangatlo, napakabilis maglabas ng affidavit, Parang mayroong computer doon si Garma sa loob ng committee na yon. Doon mismo sa kanyang pinagkukulungan ng kongreso na yon. Hindi ko alam. She was crying in the Quadcom, right? She told the story about a meeting before Duterte took office. Antayin natin na pag nasa Senado po yan. She spoke of the reward system in detail. Ba't magsisinungaling yun, sir? Tanungin mo si Garma. Tanungin mo si Garma. What would be her motivation to lie? Of course, she wouldn't be lying. That's what she would say. But why? Nakita mo nung una, hindi niya inaamin, di ba? But later on, Tingnan mo naman ang siya. itsura ni Garma dyan, So, hindi ba halata na under joke tingnan mo. yung tao na nagsasabi doon sa Quadcom? Bakit iiyak ka kung totoo yung sinasabi mo? Bakit parang naiihi ka na natatai ka habang sinasabi mo yung affidavit mo? So ang pananaw niyo, pinilit siyang magsinungaling? Well, you cannot Influensyahan? you cannot remove that from me. Iba yung paningin mo, iba yung paningin ko. So, But will she be called in the Senate? yes. Okay, Tinawag because- na kasi pero hindi sumipot Yun. eh. Invited siya, pero hindi siya sumipot. I don't know. Because what's troubling is, for example, Grijaldo, the police officer Grijaldo. In the Quadcom, sinabi niya, he confirmed a Garma statement of
the reward money, right? He confirmed. Then when he reached the Senate, what was shocking was he had an affidavit, tas kinwento niya that Representative Abante and Representative Fernandez met with him, called him at sinabi, ito sabihin mo. Kaya nga, here comes an officer na hindi niya nasisikmura yung pangwawalang hiya sa pulis diyan sa Quadcom. Nagsabi siya na totoo kasi hindi niya makaya. He's standing up for the PNP and for the truth. Kaya siya What's nagsalita. difficult now is these resource persons, frankly, for the ordinary Filipino, these resource persons are both under oath in the Quadcom and in the Senate. So in other words, these Yun na nga. Kaya nga si Ace Barbers ay gumagawa ng paraan na pag nag-retract ng kanilang affidavit, itong mga witnesses nila, mga mga resource person nila dyan, sa Quadcom na yan, sa Tuwadcom na yan, eh hindi sila madadamay. first persons lie all the time. That's what I don't understand. They took an oath. They could be Kaya nga, ang lalabas na katotohanan, sila eventually, yung mga resource person na yan, yun ang mga makakasuhan po dyan. Lalo na kapag ang mga kongresista na ito ay siyempre hindi naman papayag yan na sila yung mapuputukan ng kasinungalingan ng kanilang ginagawa mismo. they could be sued for perjury. Karen, taruhin ko lang, did Colonel Grijaldo confirm yung Under statement oath. ni Karma? Under oath? Doon sa House? Yes, Sabi niya? yes, he did. Oo. Sinabi niya na, I totoo asked yan, mayroong may Representative reward Abante. system. Sandali, totoo ba sinabi niya na may Hindi. Mali ang information mo. Mali ang information mo dyan, Karen Davila. Wala yan. Hindi totoo yan. Wala. Hindi kinonfirm yan. reward system? He confirmed. niya? Yes. Kinonfirm niya? Yes, and then when he went to the Senate, may affidavit siyang dala. Baka, hindi ko alam kung di pa kayo dumating nun, sir. Diba, binasa niya, sinabi niya, pinilit daw siya na sabihin yun. So, saan ka maniwala? Sige, maniwala ka sa congressman o sa police na naiipit. Yun na, yun lang ang sa akin. Tingnan lang ninyo kung let's look at it objectively. Okay. Yung Alright. police ba magreklamo kung walang ginawang ganyan sa kanya? Magawa-gawa? Sino siya para gumawa ng ganyan? Umiyak na nga yung tao dahil very powerful yung magkakalaban niya sa ginawa niyang salaysay. Ilang congressman niya lahat magagalit sa kanya dahil pinalabas niya ngayon na yung ginagawa ng Quadcom na investigasyon ay walang kredibilidad dahil doon sa ginagawa sa kanya. So, maglakas loob kaya yung police niya kung hindi katotohanan yung sinasabi niya. Okay, all right. Now, Senator, I want to thank you for being on Head Start today, but I think we need to close. We don't have enough time, but what would you want to say before we go, sir, quickly? Maybe there's going to be another hearing, right? So there's going to be another hearing. You won't inhibit. What are you expecting in the next hearing? I hope na lahat ng mga inibitahan natin ay dadalo. Otherwise, kung hindi sila dadalo, ayaw nilang madebunk yung kanilang mga kasinungalingan na ginawa nila doon sa Quadcom. Ayun lang. At yun, dyan na po natin tatapusin ang ating pong reaction video. So, sa mga bago pa lamang nakakita ng ating video, isang mag-like lamang po kayo. At sa hindi po nakapag-subscribe, maliit pa lamang yung channel natin. At gusto natin na magkaroon pa ng mga tuloy-tuloy ng mga reactions dito sa mga nangyayari sa ating bansa. At ang sinasabi nga ho natin, we encourage, alam mo ninyo, ang Pinoy Info, more than 3 years na po ito. Nag-re-upload lamang tayo ng mga videos, kumukuha tayo sa iba. Pero parang habang sa patuloy nating pakikinig dito sa mga hearing na to, sa mga nangyayari mula nung umupo ang Marcos na yan, ito lang hindi na tayo mapakali dahil sa mga kabulastugan na nangyayari po dyan sa administrasyong ito. Kaya talagang napilitan ho tayo no? Napilitan tayo. Napilitan tayong mangutang dito para magkaroon lamang tayo ng ating sariling vlog and reaction videos no? Kaya dito lamang natin tatapusin ang ating pong reaction sa oras na ito. Sana po ay suportahan ninyo ang Pinoy Info at God bless you all.